Mga katinagalog ko, ikukuwento ko sa inyo kung bakit 7 ang prinsipe ng impyerno. Si Lucifer ay ang pinakamagandang anghel na ginawa ng poong may kapal. Sa ganda at kaperpektuhan niya sa sariling mga mata niya, inakala nito nakapantay na niya mismo ang lumikha sa kanya. Kaya naman nabalot ito ng pagkakasala ng pagmamalaki o sa salitang Ingles ay ang pride. Kasama nito ay nilokoban na rin siya ng pagiging arugante. Kaya naman inakit nito ang mga kasama niyang mga anghel. Kinumbinsi niya sila na mag-aklas laban sa mismong may likha sa kanila. Sa tamis ng salitang namutawi sa kanyang dila, ang ama ng kasinungalingan na si Lucifer ay nakumbinsi nito ang 1/3 ng mga anghel na sumama sa kanyang pagre-rebelde. Ito ay ang tinagurian na ang digmaan sa kalangitan. Sa digmaang ito, hinarap ng arkanghel na si Michael ang grupo ng nag-aalsa ni Lucifer. Nayanig ang sansinukuban at sa pag-aaklas na ito, napagdesisyonan ang magiging kapalaran nating mga tao. Natalo ang grupo ni Lucifer at bilang parusa ay pinaalis siya sa kalangitan at itinapon sa impyerno kung saan walang katapusan naman ang kadiliman. Sa lugar na ito nagkasundo ang mga prinsipe ng dyablo na sisirain nila ang pinakamagandang gawa mismo ng may likha sa kanila. Doon hihintayin nila ang wakas, ang paghukom. Isasama nila ang mga taong natukso ng kanilang pagkakasala. Kaya naman ang naging simbolo ni Lucifer ay ang pagiging mapagmalaki at kasinungalingan. Kaya naman Satanas na ang bago na niyang pangalan. Kasama ang Antichrist, maglalaban muli ang kabutihan at ang kasamaan. Si Belphegor. Sa tuwing makakaramdam ng katamaran, sinasabi na ito ay ang kagagawan at impluwensya ng demonyo na si Belphegor. Ngunit bago pa ito itinapon sa kadiliman, siya ay ang arkanghel na si Belphegal. Ayon sa kwento na habang ang matinding digmaan sa kalangitan ay nagaganap, ay literal na wala ito na ginawa. Hindi ito umayon sa kabutihan, hindi rin ito umayon at nakisama sa kasamaan. At dahil wala nga itong ginawa, itinuring ito na pag-aabandona. Kaya naman bilang kaparusahan ay kasama ito sa ipinatapon sa impyerno. Ayon sa santo na si Thomas Aquinas, maituturing na ang kamangmangan ay katumbas ng katamaran. Ito ay dahil ang katamaran ay ang ugat ng kamangmangan. Dahil sa impluwensya ni Belphegor, ayaw nang mapagod ng mga tao. Kaya naman mas pinipili nito na walang gawin at manatili na lamang na nakatingin kesa sa ang kaisipan ay paghirapan na pagyamanin. Kaya naman ang simbolo ngayon ng isa sa 7 prinsipe ng impyerno na si Belphegor ay ang demonyo na nakaupo. Si Beelzebub. Isinalarawan noon pa man ang 3 prinsipe ng impyerno bilang ang patron ng mga langaw. Siya ay ang demonyo ng peste, isa sa itinuturing na pinakamalakas na kaanib ni Satanas. Walang katapusan ang gutom nito. Lahat ng daraanan niya ay pepestehin niya at kakainin. Wala ito na ititira. Kaya naman ang sinisimbolo nitong si Beelzebub na pagkakasala ay ang pagiging masiba. Ang impluwensya nito sa ating tao ay ang pagkagumon. Sobra-sobra na, ngunit ang nais ay mas marami pa. Sinasabi na itong si Beelzebub ay ang kanang kamay ni Lucifer sa paghahari nito sa kasamaan at kadiliman. Si Mammon. Kasakiman at pagiging ganid. Ito ang hatid ni Mammon na kasalanan sa ating mga sangkatauhan. Isinalarawan itong si Mammon bilang isang halimaw na may akap-akap na yaman. Sa impyerno makikita ang palasyo nito na gawa sa purong ginto at mga hiyas. Ang mga nahuhulog sa kanyang pangbubuyo ay nag-iisip na ang tanging kailangan ay walang hanggang yaman hanggang katapusan. Taliwas ito sa aral ni Hesukristo na ang yaman na dapat na ipunin ay yaong sa langit ay dadalahin. Kabutihan sa kapwa at pagiging mapagkumbaba.
Dagdag ni Jesus na hindi maaaring pagsilbihan ng tao ang dalawa ng magkapareho. Mamimili dapat tayo ng mga tao. Kaya naman ang mga taong nahuhulog sa patibong ni Mamun ay walang katapusang yaman at material na bagay ang inaasam. Dahil dito, hindi nila matatagpuan ang tamang landas ng kaligtasan. Si Asmodeus. Tawag ng laman. Ito ang kasalanang hatid ng ikalimang prinsipe ng impyerno sa ating sangkatauhan. Ginupo ng kasalanang ito ang bayan ng Sodom at Gomora. Kaya naman sa galit ng Poong Ama, ibinagsak niya ang galit sa mga doon ay nakatira. Napakamakapangyarihan ng tukso, mga katinagalog ko. Kaya isa ito sa pinakamahirap na tanggihan at paglabanan. Madalas nating mga sangkatauhan ang kasalanan ng tawag ng laman. Ngunit sa oras na ito ay matalikuran, mas mapapalapit ang sangkatauhan sa landas ng kaliwanagan. Si Azazel. Itinuturing noon sa kalangitan bilang ang isa sa pinakamagandang anghel na likha ng Poong May Kapal. Ngunit dahil sa hindi nga nito matanggihan ang tamis ng dila ni Lucifer, kasama ito sa nag-aklas laban mismo sa may likha sa kanila. Kaya naman ibinagsak ito sa kadiliman. Nagsimula nitong akitin ang mga babae na mortal at siya'y walang patumangga na nakipagrelasyon sa kanila. Hanggang sa bawat relasyon nito ay magbunga. Ang supling ni Azazel ay ang mga binansagan ng mga Nephilim. Sa galit ng ating amang lumikha ay nagpadala ito ng matinding pagbaha. Sa loob ng 40 araw at 40 mga gabi, nilinis ng tubig na ito ang kanyang mga binhi. Sa kaharian nito sa impyerno, isinasalarawan ang mga tagasunod nito bilang ang mga nilalang na may kaanyuan na kambing. Walang hatid si Azazel kung hindi ang pagkawasak. Kaya naman ang kasalanang sinisimbolo nito ay ang pagsamba sa mga anito at mga maling pag-idolo. Ang Leviathan. Ayon sa lumang tipan, sa karagatan ay may higanting nilalang na nananahan. Ito ay ang tinatawag nila na ang Leviathan. Katulad ng mga nilalang na lumilipad sa kalangitan, naglalakad sa kalupaan, lumalangoy sa karagatan. Ang Leviathan ay likha rin ng Poong May Kapal. Sa aklat ng Job, isinilarawan ang halimaw na ito bilang tila ba ang kawangis ng isang dragon na siya namang naghahatid ng labis na takot sa sangkatauhan. Walang kahit sino man ang nangangahas na ito ay gisingin o gambalain. Nakasaad sa Biblia na taglay ng higanteng nilalang na ito ang matinding lakas at kapangyarihan. Sa paggalaw nito ay lumilikha ito ng malahigante na mga alon. Ang bunganga nito ay may matulis na mga pangil. Ang likuran nito ay may tila ba baluti. Sa sobrang dikit-dikit nito, ni hangin ay hindi makakapasok dito. Ang hininga niya ay nagbubuga ng tila ba maliwanag na kidlat at apoy. At sa ilong nito, mababanaag ang paglabas ng usok. Sa tuwing aahon ang halimaw na ito, maging ang mga pinakamatatapang ay nananakbo. Walang magagawa ang mga palaso, espada at baluti sa halimaw na ito. Ang dibdib nito ay mas matigas pa sa bato. Walang kahit na ano sa mundo ang makakasubok sa lakas ng nilalang na ito. Tanging ang Panginoong may likha lamang ang may kapangyarihan na makapagpapatahimik sa halimaw na nilalang na ito. Mga katinagalog ko, sa mga pagkakasalang nabanggit ko, alin po ang pinakamahirap na tanggihan para po sa inyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama po na ito ay atin naman nabasahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 GCash loan. Mga katinagalog ko, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.